Konnichiwa minasan, genka desu ka? Ngayon nga lang ako nakapag-voice over dahil sobrang busy last week. Sakto dahil kahapon ay Sunday, kaya may time tayong gumawa ng video. Medyo may ibang followers na nga tayo nagtatanong kung kailan daw ulit ako magluluto. Hala siya, na-inspired? Wait lang, at eto na nga at gagawa na tayo ng maluluto. Saktong may karne na nga sa freezer. At may pork chop nga akong nakita kaya lulutuin na natin ito. Nag-iisip nga ako dyan ng kung anong klaseng luto nga ang gagawin din eh. Naisip ko nga na medyo bata-bata pa rin karne kaya pinag-relax ko muna sila. Hoy! Baka may magtatanong na naman dyan kung bakit ko are pinagpupukpok. Syempre, ito lang naman ay isang technique para mabilis maluto aring karne. O diba, may natutunan na naman sila. Napapanood ko rin kasi sa mga sikat na vlogger na hanggang ngayon ay ipinamana na nila sa akin. Hala, ang feeling! Medyo matrabaho nga lang siya ng konti pero worth it naman dahil hindi ka naaabutan ng 3 hours sa pagluluto nito. Ginamit ko na nga lang dyan yung itaas ng kutsilyo pero syempre malinis naman siya. Ito lang naman ay isang optional kung wala ka talagang makitang pamukpok dyan. After ko nga maisa-isa lahat ng pork chop, ay tinimplahan ko muna ng kaunting asin. Medyo i-massage mo lang ito ng bahagya hanggang sa ito ay ma-absorb ng meat. Pero syempre, isa-isayin mo ulit dahil hindi ito magic. Charot lang. After ko nga dyan maglagay ng asin, binudburan ko na din ng mga 500 pieces lang naman na paminta. Hala siya. Pero syempre, uulitin ko ulit yung ginawa ko kanina. O diba, ang syala ng gawaing ito. Pag hindi pa naman to sumarap ay siya. Dahil umabot na nga tayo sa mahigit 7,000 followers, kaya naisip kong itutuloy ko na lang itong pag-vlog. Super enjoy naman dahil dito natututo tayong mag-edit na akala ko talaga dati di ko magagawa. At dahil na rin sa patuloy na suportang binibigay ninyo, maraming salamat po. Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi dahil sa inyo. Huy! Ang drama! Moving forward nga, para maging crunchy naman itong pork chop, naglagay na lang ako dyan ng mga 1/4 na flour. Take note, nakalagay lang yan sa kulay red na pack, pero flour lang talaga yan. Hindi ko na pala masyadong kinapalan yung paglagay ng flour. Onting crunchy lang ay okay na. Set aside lang natin lahat ng meat na malalagyan natin nito, and kapag feeling mo na dumikit na yung flour sa meat, pwede ka nang magpainit ng pan or kawali. Any kind na kawali na meron kayo dyan, basta kawali na magagamit sa pagluluto nito. Ginamitan ko na pala siya ng grilled pan and onting oil lang yung nilagay ko kasi nararamdaman ko na may ilalabas pa tong oil ang meat mamaya. Since nararamdaman kong mainit na yung mantika sa pan, nilagay ko na isa-isa hanggang sa makover nila lahat ng space ng kawali. And nangantay lang ako ng mga 5 minutes upang baliktarin ang ating niluluto. Dahil mabilis nga lumambot yung meat na niluto natin dito sa grilled pan, kaya mabilis lang siyang baliktarin. Ang kagandahan nga lang sa lutuan na ito ay hindi ka na pag-aantay ng sobrang tagal. At dahil na rin sa ginawa ko kanina, and medyo bata-bata pa yung karne, kaya sobrang bilis lang talaga. So I guess, yun lang for today's video minasan. Nawa may natutunan. Thank you for watching. See you on my next one. Janay!